Hello po. Good day. Magkomento nga tayo dito kay Senator Robin Padilla. Lately, laging laman na lang ito ng balita, ah, laman ito ng vlog. Pagkatapos, siya mismo ay nag-vlog, ano? Okay. Sa akin naman, lahat tayong mga Pilipino ay may karapatan na mag-speak up sa mga issues, lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na concern sa bansa natin at concern sa kapwa natin na Pilipino. Sa totoo lang, ang sa nakikita ko, ang isang naging problema ng Senado sa ngayon ay siya at yung iba pang mga DDS. Okay? Kasi sa tingin ko parang sila as if panggulo sa dapat yung mga yung mga elected officials natin na national and scope, like kalimbawa, yung Senate, the Office of the Vice President, the Office of the President. Talagang ang mga yan, national in scope, then dapat natin silang tignang maigi. Dapat natin tignan yung kanilang ginagawa. Dahil yung kanilang ginagawa, even yung kanilang sinasabi ay may magiging malaking implication ito sa atin, ano? Okay. So, alimbawa nga, itong Vice President, magsabi siya ng mga bagay-bagay na hindi maganda. So, mapipick up yan ng international news. Then, affected yung image natin as a country. Sinasabi nila, ang mga Pilipino, yan ay mga mababait, matulungin. Ngunit, pag-pick up naman nila yung sinasabi ng isang government yung mga sikat na tao na hindi magandang sinasabi, nag-PI, I'll kill you, etc., etc. So, hindi maganda sa atin, ano? Hindi maganda sa ating image na tayo ay bansang yung mababait. Okay. Ngayon, ikuan ko dito kay itong si Robin Padilla. Ito ay personal opinion ko lang, ano. Siya ang isa sa mga naging disgrace ng ating Senado at ng buong bansa. Kasi bakit nasabi ko yan? Kasi ang Senate ay supposed to be, yan ay samahan ng mga talagang matatalinong Pilipino na ang kanilang layunin ay magpasa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Sabihin na natin may graft and corruption, may anomalya, etc., etc. But then, at least nakapokus pa rin yung pinaka-mandates ng Senate, yung gagawa ng batas para sa ating mamamayang Pilipino. Okay? Ngayon, balikan natin itong si Senator Robin Padilla. Sa tingin ko, mas nakakagulo. I remember one time yung noon pa, no, hindi pa masyadong sikat yung awayan ng mga Duterte at Marcos. Yung sinasabi niya na ang isang solution daw yung yung cable car para masolusyonan ang problema sa trapiko, yung cable car daw, ano.
Okay, kasi siguro nakita niya yung mga poste, halimbawa diyan sa Metro Manila, siguro naisip niya na puwedeng lagyan nung cable car yun ano. Sa totoo lang hindi puwede dahil, siyempre yung mga poste na yan ay para lang sa mga wire, hindi para sa cable car. Okay, kung, yan ang natatandaan ko ano. Pagkatapos ano ba yung, kuwan niya, yung batas na dapat daw 'pag umayaw yung wife, then kuwan din parang may solution doon. Ang sabi, "Ano mambabae ako, maghanap ng iba." So, ang ibig sabihin niya, ang nakikita ko talagang kuwan, talagang walang 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 sentido común yung ano, I think that is a Spanish word, sentido común yung sinasabi. Kasi halimbawa, sa mag-asawa ano, ah, siguro pagod na pagod yung isa, maraming mga for some reason hindi siya makakuan doon sa sinasabi niya. Di dapat intindihin mo na 'yan. Hindi na pupunta yan sa ikaw ay maghanap ng iba or, mambabae. Hindi naman siguro kuwan yun ano, hindi naman permanent na gano'n. Siyempre, timing-timing lang naman, Senator, Padilla. So, yung sinasabi mo parang kuwan sa akin, mas magaling ka. Siyempre naging senator ka, pero yung logic, ah, basta bahala na tayong kuwan diyan ano. Okay. Pagkatapos sa lately, talagang ang ginagawa na maliwanag pa sa sikat ng araw. Puro Duterte ang kuwan, ang ginagawa. So, lahat ng kuwan in aid of Duterte, hindi in aid of, legislation. Pagkatapos yung kuwan na yun ano, ang isa pang hindi ko makalimutan yung sinasabi tungkol doon sa panghaharas ng mga Chinese, militia at military sa pirsa ng mga Pilipino. Parang mas pinapaboran pa yung mga incheck. Grabe naman ano. Okay. Pagkatapos yun, comes itong naging full bloom, yung awayan ng mga Marcos at Duterte. Lagi na lang puro Duterte ang kuwan ano. Yung kaso ni Kibuloy, laging sinasabi, due process, due process. Padilla, ito, mayroon ng warrant of arrest galing sa korte. Bakit questionan mo pa yung mga, yung due process, due process? Kung, tignan mo, talagang everything ginagawa ng ni Kibuloy para hindi siya madakip. Yet, pinapaboran pa, dinidiscourage yung kapulisan para siya ay huliin. Wala na yan, wala nang, hindi na question of due process. Why? Kasi, yun na nga, may warrant of arrest. Ngayon, maganda rin tignan kung yung kalagayan ni Kibuloy sa ngayon. Kasi, sa tingin ko, parang binibigyan siya ng special treatment. Why? Kasi lately, malaya siyang nagbibigay ng mga panawagan. Kung tignan mo yung itsura niya, para bang din, ang ganda ng kalagayan niya doon sa loob ng bilangguan. So, yun ang nakikita ko. So, yan yung mga dinidipinsa ni Robin Padilla, si Kibuloy. Pagkatapos, nahuli na naman itong si former President Duterte. Yun na lang ang kanya, pinaka-focus lang. Yun lang ang buhay niya. Yung para kay Duterte na dadalhin daw dito sa
Pilipinas, hindi niya maintindihan yung si Duterte nandoon na sa ICC. So lahat ng jurisdiction, lahat ng authority nandoon na sa ICC, hindi na dito sa Pilipinas. So ang dami pa, no? Kaya grabe ito. Ito ay personal opinion ko lang, ano. Ang si Kwan, si President, ano, itong si Senator Padilla, personal opinion ko lang, ano, sa nakikita ko, ang naging pinaka-worst na naging senator ng Pilipinas. Okay. Sana yung mga panila, grupo, kung saan ganun din ang ginagawa, wag na lang natin silang iboto kasi maliwanag na maliwanag, nanggugulo sila, no? Pipili tayo ng mga candidates na kahit na hindi sila sikat, hindi sila kilala na sa palagay natin makakatulong, yun na lang ang mga iboto natin. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.